Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang panahong iyon, samantala nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng humiyaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nag-iwi sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin po natin ang bawat isa. Happy Easter! Palakpakan natin ang ating Panginoon na muling nabuhay. Mga kapatid, sa araw po na ito ay pinagdiriwang natin ang pangalawang misa kung tutusin. Dahil kagabi, dinaos po natin ang unang misa sa Pasko na ito ng muling pagkabuhay ng Panginoon sa magdamag na pagbabantay, pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At ngayon ay ang misa pagkaraan ng salubong. Kaya nga partikular ang ating ebanghelyo na nagbibigay puri sa mahal na ina sa kanyang pagsalubong sa Panginoong Jesucristo na muling nabuhay. Dahil alam natin na kung merong higit na pasakit ang dinanas na nabubuhay ang Panginoon at nandun saksi sa pagkamatay ng Panginoon, yun ang walang iba kundi ang mahal na Birheng Maria. At sa ating tradisyon ay nandun na nagpahayag din ng Panginoon sa kanyang mahal na ina. Dahil magugunita po natin ang mga unang pinagpahayagan ng Ebanghelyo ay walang iba kundi yung mga kababaihan. Pero nga ibang biro, sa tinatanong nila bakit daw itong mga babae yung unang pinagpahayagan ng Ebanghelyo. Hindi naman para po mas mabilis kumalat yung balita. Pero dito makita po natin sila yung mapalad na pinagkalooban. At di natin dapat tawanan yung katotohanan na yun. Dahil kung mayroong unang makababatid, yun ang ating sariling mga ina. At yan ang gininita natin sa madaling araw na ito na tinatawag nating tradisyonal na ating salubong. At ito ang kakumpletohan kung tutusin ng ginala po natin na sinimulan natin noong araw ng Huwebes na tinatawag po nating Triduo Pascual. Kaya nga po sa gilid ng ating ambo, ang sagisag ng ating Panginoong Jesucristo. Magtataka po kayo marahil bakit pagkaraan ng pag-iinsenso sa Ebanghelyo ay nandun na tayo nag-iinsenso sa kandilang ito. Dahil ang kandila na ito ay kung tawagin po natin ay Paschal Candle. Sabihin nga po ninyo, Paschal Candle. Minsan kasi mayroong bata, tinanong namin, anong tawag sa kandila na yan? Ang sagot ng bata, Jumbo. Kasi nga, laki-laki daw po ng kandila. Pero kandila na ito ay makahulugan para sa atin dahil ito ay tinatawag nating kandilang Pampaskwa. Paskwa, ang ibig sabihin po nun passage. Dahil yan ang kandila na sagisag ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagtatawid sa atin sa buhay. Mula sa kasalanan, patungo sa kaligtasan, sa katubusan. Mula sa kasamaan, patungo sa kabutihan. Mula sa buhay na ito, hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya nga sa istorya ng buhay po natin, nasasaksihan po natin yan. Unang sinisindihan yan para sa atin sa sakramento ng binyag. Hindi natin alam pero nang tayo binyagan, nakasindi yung kandila na yan sa gisag ng ating Panginoong Jesucristo.
At ang susunod na marahil parang hindi rin natin alam at di rin po talaga natin alam, sisindihan yan sa ating libing. Kaya mapansin niyo po sa mga rito ng paglilibing, walang ibang ilaw sa gilid ng kabaong kundi ang kandilang ito. Pero hindi po siya sinisindihan lang sa binyag at sa libing. Kung tutuusin, sinisindihan natin yan sa bawat pagsisimba natin sa Pasko na muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya nga, sa ritual kagabi, sa pagdiriwang ng Pasko na muling pagkabuhay, ang liwanag na yan na binendisyonan, na liwanag ng kandila na ito, dyan pagmumulain ang mga munting kandilang hawak ng bawat nagsimba at siyang liwanag na pupuno sa ating buhay. Kaya nga po, sa gitna ng misa mamaya, magkakaroon po tayo ng pagsasariwa ng ating mga pangako sa binyag. At sa tuwing ginagawa natin ang pagsasariwa na ito ng mga pangako sa binyag, parang tanga natin muli ang mga kandila na yan na liwanag ng Panginoong Jesucristo na binabahagi sa atin upang magsilbing liwanag din ng ating buhay. Kaya nga, si Kristo ang ating kaliwanagan at kaligtasan. Nang Huwebes Santo, marami po sa atin namamanglaw. Kaya yung iba, pag tinanong natin, anong tawag natin sa Holy Thursday? Ang tawag natin ay Maundy Thursday. At ang akala ng iba, yung Maundy, ang ibig sabihin, malungkot. Kasi parang malapit doon sa morn. Maundy, hindi po Monday, Thursday. Huwebes po yun, hindi Lunes. Yung pong Maundy, hindi po morning. Ang ibig sabihin po ng Maundy ay command. At galing sa salita sa Latin na mandato, command, alam natin anong binili ng Panginoon no Huwebes Santo na yan. Kung kaya liwanag ang Panginoon sa ating buhay, ang pagtalima sa kalooban niya. At ang kalooban niya ay nandun yung patuloy na pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Na sa tuwing tayo nagsisimba, ay nandun na ginagawa nating pangsalukuyan ang minsang ginawang handog ng Panginoong Jesucristo ng kanyang buhay sa krus. Gawin niyo to sa pag-alaala sa akin. Kaya nga po, ang bilin sa atin ay nandun, manghawakan natin yung ating pananampalataya. Na nagdadasal sa hardin ng Getsemani, yan din ang bilin ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Magdasal kayo, nandi kayo paniaiga ng masama, nandi kayo madaig ang kalooban nyo ng kadiliman. Kaya nga po, yung Semana Santa, yung Holy Week na yan, at ngayon nagtawid sa atin patungo sa pagdiriwang na ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon ay panawagan, una't higit sa lahat para sa ating higit na pananampalataya, higit na pagdadasal, pagpapalalim ng ating buhay spiritual na nakaugat sa Panginoon. Kaya nga po, nung mga nagdaang mga araw, anong ganda na makita ang mga mag-anak na umuuwi sa kanilang mga matatandang bahay at pamilya para magsama-sama, para manalangin, para bumasa ng pasyon, para dumalaw sa mga simbahan, para magdasal sa harapan ng banal na Santisimo, para dumalo sa pagdiriwang ng banal na misa, at sa mga prosesyon, makita natin ang pagsasama-sama ng mga mag-anak na gumaganap sa panata na yon ng kanilang mga magulang, ng kanilang mga lolo't lola, na yung iba'y mga yumao na pero patuloy na ginaganap ang ipinasang pananampalataya na ito, na pananampalatayang ipinasa sa atin kung tutuusin mula pa sa Panginoong Jesucristo sa panahon ng mga apostol. Kaya nga po,
Yan yung napakahalagang misyon natin. Na maakay natin yung mag-anak natin sa pagpapalalim na yan ng pananampalataya. Kung yung nakalipas na Holy Week, ginawa lamang natin na bakasyon, yan, dapat ang tawag natin doon, sumbak. Di ba makita niyo yung operation ng pulis? Sumbak. Summer vacation. Summer vacation, 2 buwan po yan. Hindi lang ngayong Holy Week. Hanggat may araw at di pa bumabagyo, summer vacation. At pag di po natin namamalayan, kung ito nakalipas na linggo, ginawa lang nating bakasyon, pinapatay natin yung ating pananampalataya. At sa gayon, pinapatay din natin yung ating pamilya. Kasi nawawala yung tunay na kahulugan na nagbubuklod sa mag-anak. Hindi lang pagpapasarap, hindi lang pagsasaya, hindi lang pamamasyal, kundi higit sa lahat, ang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Panginoon na ibinahagi sa atin na lubos sa pag-aalay niya ng kanyang buhay. Kaya nga, yung pananampalataya natin na yan, tinutupad natin bilang pagtugon sa Panginoon. At bunga po nun, dadalhin tayo sa susunod na araw. Good Friday. Bagamat alam natin na ang Biyernes Santo ay paggunita natin sa kamatayan ng Panginoon, hindi naman natin pinapatay ang Panginoon taon-taon. Tama, ginugunita natin ang kanyang kamatayan, pero hindi tayo naglulungkot-lungkutan. Yung paggunita natin na yon sa kamatayan ay hindi tayo para malumbay, kundi para pagnilayan natin na etong buhay na inihandog ng Panginoon para sa atin hanggang mamatay siya sa krus. Dahil saan? Dahil sa kanyang pag-ibig. At yun ang good doon sa Biyernes na yun. Kaya nga, ang pangalawang aral na iniiwan sa atin ng mga araw na ito ay ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na pinamalas ng Panginoon sa pag-aalay ng kanyang sarili. Sinantabi niya yung kanyang pagiging Diyos. Niyakap niya yung ating pagiging tao sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan. Namatay siya para sa ating mga kasalanan at utang na hindi natin pwedeng bayaran kailanman sa Panginoon. Pero ang lahat ng iyon, dahil sa kanyang pag-ibig. At yan din po yung ipinadaunawa at pinadama sa atin na sana ay naranasan natin. Na hindi tayo lubos na nakakamit ng pagpapatawad ng Panginoon kung hindi tayo nakahingi ng tawad sa Diyos, kung hindi tayo nakahingi ng tawad sa bawat isa, kung hindi tayo patuloy na nagpapatawad sa bawat isa. Anong ganda na makita nung nagdaang mga linggo, maraming mga tao yung nangumpisal at hindi lang sila individual na nangumpisal. Mag-anak. Nandun, milalapit, isang pamilya sila, magkakasunod. O di kaya mapansin mo, mag-asawa, sa mag-anak, magkakasunod. Hindi lamang para maranasan yung ating pananampalataya tinuturo, maranasan yung pananampalataya natin na buhay sa pamamagitan ng ating pag-ibig. At hindi tayo lubos na nagmamahal kung hindi tayo nagpapatawad. Kung meron pa tayong kagalit, kung meron pa tayong kasamaan ng loob, kung meron pa tayong mga hinanakit, kung meron pa tayong hindi nahihinga ng tawad o napapatawad, hindi natin nakakamit ang biyaya ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Kung mayroong pinakamasakit na nakaranas ng sakit na pwedeng maranasan sa buhay na isang tao, walang hihigit sa sakit na binata ng Panginoong Jesucristo. Pero ang unang salita hanggang sa huli na namutawi sa bibig ng Panginoon sa 7 wika na inaalala natin nung Biyernes Santo, ang mga salitang binitawan ng Panginoon, salita ng pag-ibig. At ang unang-unang salitang binanggit niya, dahil siya'y tunay na nagmamahal,
sa lahat ng mga tao na nagkulang sa Kanya, lalong-lalo na sa Kanyang mga alagad, lalong-lalo na nandun sa Kalbaryo na pumatay sa Kanya. Ang unang binitawang salita ng Panginoon ay pagpapatawad. Ama, patawarin mo sila pagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. At anong palad na magnanakaw na yun humingi ng tawad? Pinangako sa kanya ng Panginoon, isasama siya sa paraiso. Kaya nga, sana ang pangalawang biyaya na yan na nakamit natin ay yung biyaya ng pagmamahal na nadadama natin sa puso natin. Dahil sa pagmamahal at pagpapatawad na naranasan natin sa ating pamilya, sa ating kapwa at mga kaibigan. At sa huli, pag-asa. Kagabi sa magdamag na pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Panginoon, sinimulan natin sa dilim. Pagpapaalala sa atin na ang buhay natin sa mundo ay lagi nasasadlak sa dilim. Hindi ibig sabihin wala lang ilaw, kundi dilim ng kasamaan, dilim ng pangamba, dilim ng maraming mga bagay sa buhay, mga takot. At lahat ng dilim na yan, kayang pawiin ng Panginoong Hesukristo. At yan ang pinatunayan ng Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay. Ang minsang inakala ng dyablo na tagumpay niya, ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo ay nagkamali siya. Ang pag-aalay pala na yun ng Panginoon ng kanyang buhay ang magiging susi para sa katubusan ng sangkatauhan. Kung kaya lumilingon tayo ngayon at tumitingin tayo sa harapan ng buhay natin ng may pag-asa. Dahil alam natin, hindi natatapos ang lahat sa buhay na ito. Ang ating pananampalataya, ang ating pagsasabuhay ng pag-ibig at pagpapatawad ng Panginoon, ang susi para makausad tayo sa buhay na puno ng pag-asa, puno ng bagong sigla, na walang hindi kayang pagtagumpayan ang pag-ibig at pananampalataya sa Panginoong Diyos. Kaya nga, panibagong pagkakataon, panibagong simula, higit na pananampalataya at higit na pag-ibig sa ating buhay. Pangunahan nawa tayo ng Panginoon sa ating buhay. Ang ginawa nating panahon, 40 araw hanggang sa Semana Santa na ito ng pagdadasal, paggawa ng mabuti, pananalig sa Diyos, pagpapatawad, ipagpatuloy natin. Upang katulad din ng mga apostol, na hindi rin mga perpektong tao na katulad ng bawat isa sa atin, makapagpatuloy din tayo at matularan natin ang Panginoon sa pag-aalay ng kanyang buhay na lubos bilang pagtupad sa kalooban ng Ama. Sa pagkapatuloy po natin ng banal na misa, yan ang hilingin natin sa Panginoon. Dagdagan niya ang ating pananampalataya, dagdagan niya ang ating pag-ibig upang lubusang sumibol ang pag-asa na sa taon na ito ay hamon sa atin ang ating banal na Papa si Pope Francis. Jubileo ng pag-asa. Maging tagapaghatid tayo ng pag-asa na yan na nakaugat sa Panginoong Hesukristo sa pagsasabuhay natin ng ating pananampalataya, sa pagpapadama natin ng pag-ibig sa bawat isa, maging sa mga tao na nagkukulang o nakagawa sa atin ng masama. Sa gayon, masasabi natin na kaya nating lahat gawain ang mga bagay dahil ang Panginoon ang siya nagbibigay ng lakas sa atin. Si San Pablo, pinahayag niya yan sa mga taga-Filipo, I can do all things in Christ who strengthens me, na siyang nagpapalakas sa akin.